DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso kasama sina Renety Chanco at Felix Tambongco tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Dahil dito, agad na itinayo ng Department of Health Philippine Emergency Medical Assistance Team 46 ang Type 1 PEX Emergency Medical Facility para may mapuntahan ng mga pasyente mula sa munisipalidad ng Santo Tomas, Makabibi at iba pang karatig bayan sa Pampanga. Kumplito at libre ang mga gamot, konsultasyon, laboratorio at diagnostic services, maging ang admission, surgery at iba pang medical operations attempt. Ang emergency facility ng DOH PMAT 46 ay nagsilbing fully operational umano na ospital dahil sa mataas na kalidad ng mga membro nito. Ang PMAT 46 ay isa umano sa 3 emergency management team ng Pilipinas na verified at kinilala ng World Health Organization. Maaari umano itong i-deploy sa loob o labas ng bansa kapag may sakuna. PMAT din umano ang pinadala kamakailan sa Myanmar ng taba nito ng lindol. Ako si Edwin Moreno, The Observer News sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Hindi adlag ang lahat ng tagulan at magdagig sa PNP-Ubal Kalinakbaga. Si PBJ General Correctory 3rd pinagpaganda sa charity boxing match. Ang tuloy-tuloy ay sayo ng PNP Chief ay para sa charity boxing match kay acting Davao Mayor si Richard Basti Duterte. Ito'y kahit may mga idilatag na kondisyon si Duterte bago matuloy ang kanilang laban. Sa video na ibinag PNP spokesperson Brigadier General G. Fajardo, makikita si Tory na tumatakbo sa PNP-Ubal sa na basang-basa dahil sa malakas na buhos na ulan. Yun kay Fajardo, alas 6:20 nakbagan ng tumakbo si Torre at naka-10 round sa PNP-Ubal bilang party ng kanyang training sa laban sa linggo. Samantala, matapos ang jogging ay dumiretso agad si Torre sa isang meeting. Wala pang pahayag si Torre sa mga kondisyon na inilatag ni Duterte. Ako si Edwin Moreno, The Observer News sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Dalawang high-value individual ang naresto sa bypass operation ng mga operatiba na Drug Enforcement Group kabakalawan ng madaling araw sa Santa Cruz, Laguna. Sa ulat ni PNP Provincial Director Police Colonel Junior Yupio, kinilala mga suspect na sina alias Mar at alias Ed, pawang mga residente ng Siniliwan, Laguna. Dakong alas 12:05 ng madaling araw nang masakote ang mga suspect sa barangay Gatid ng nabanggit na bayan. Nasamsam sa mga suspect ang 14 na transparent plastic sachet na nasa 325 grams at nagkakalaga ng 2,210,000, 6 na piraso ng tag 1,000 pisong mark money, isang green Chinese tea, isang cellphone at motor slow. Ako si Edwin Moreno, The Observer News sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Habang patuloy na naranasan ang epekto ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Krising, Dante at Emong
Agad na nagpatupad ng malawakang disaster response ang pamahalang panlalawigan ng Bulacan upang tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga apektadong Bulakenyo. Nasa kabuhang 188 evacuation center na ang na-activate sa buong lalawigan na kasalukuyang nagpapatuloy sa mahigit na 6,000 pamilya na binubuo ng 19,000 mahigit katao mula sa mga lugar na lubhang binaha at iba pang mababang bayan at lungsod. Bilang tugon, patuloy na nagsasagawa ng relief operation ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa pamumuno ni Gobernador Daniel R. Fernando at Vice Gobernador Alexis C. Castro na nauna nang nakapagpamahagi ng kabuuhang 1,185 relief packs sa iba't ibang evacuation centers sa mga bayan ng Paumbong, lungsod ng Malolos at Marilao. Pinaigting din ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO ang kanilang mga operasyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na CCTV monitoring para sa biglaang malakas na pagulan at pagtaas ng level ng tubig, pagtaas ng alert status ng Emergency Operations Center mula blue hanggang red. Patuloy na pagbabantay sa lagay ng panahon sa lahat ng lungsod at munisipalidad, pakikilahok sa mga core group teleconference kasama ang mga nasyonal at lokal na ahensya, tuloy-tuloy na weather forecasting upang matiyak ang napapanahon at wastong mga ulat araw-araw na nagpapalabas ng weather advisories sa social media at mga katuwang na ahensya at pagpapatupad ng incident command system na may mga itinalagang incident management team sa mga kapiktadong lugar. Sa isang emergency meeting na isinagawa kamakalawa, inatasan ni Fernando bilang tagapangulo ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at iba pang mga kaugnay na tanggapan at ahensya na paigtingin ang pagbabantay sa lagay ng panahon, agad na magsagawa ng rapid damage assessment at palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagdugon at mabilis na pagbangon. Samantala, ayon sa ulat ng Provincial Agriculture Office kahapon, umabot na sa tinatayang 85 milyong mahigit na ang pinsala sa agrikultura at pangisdaan sa buong lalawigan na nakakaapekto sa 1,870 magsasaka at 762 mangingisda, habang ang inisyal na ulat ng pinsala ng panghayupan at manukan ay umabot naman sa 685,000 mahigit na. Dahil sa kasalukuyang kalagayan, nagdeklara na ng state of calamity ang mga bayan ng Kalumpit, Balagtas, Paumbong at ang lungsod ng Maykawayan na magpapahintulot sa paggamit ng emergency fund, pagpapatupad ng price control at lalo pang paigtingin ang rescue at relief operation. Jimmy Mausay para sa The Observer News, DWRB 103.9 News FM, ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Kongreso, kasama sina Renety Tiangco at Felix Tambongco, tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Bago pa nagdeklara ang pamahalaang panlalawigan ng State of Calamity, ipinasailalim na rin sa State of Calamity ang bayan ng Taytay Rizal matapos na hilingin ni Mayor Alan De Leon sa Sangguniang Bayan na magpasa ng resolusyon na magdedeklara ng State of Calamity. Ang kahilingan ay bunsod ng nararanasang patuloy na pagulan dulot ng bagyong Dante, Emong at Abag at na nagresulta sa marami sa kanyang kababayan ay nalubog sa tubig baha. Layo nito na mapabilis ang paghatid ng maraming tulong sa mga apektadong residente. Unang namamahagi ang Taytay LGU ng relief pack sa mga naepektuhan ng baha, katuwang sina Gobernador Nina Henares, Representative Mia Henares, Department of Social Welfare and Development, Tingog Party List, Sangguniang Bayan ng Taytay, Vice Mayor JB Kabitak, Barangay Captain at MSWD, MDRMO at ang Municipal Health Office, volunteers at non-government organization, ganon din ang civil society organization.
Ayon kay Mayor Alan, ang mga tulong, pagmamalasakit at samasamang pagkilos ang naging sandigan ng kanilang komunidad sa panahon ng pagsubok. Nagpasalamat rin si De Leon sa mga donasyon at serbisyo at pagmamahal. Bago ang deklarasyon, isang command conference din ang isinagawa ng alkalde kasama ang 5 barangay upang muling pagtibay ng koordinasyon at pagtugon. Sa kasalukuyan ay naharap na sa pangailangan ng mga Taytayenyos. Pinaalalahanan ng Mayor Alan De Leon ang mga Taytayenyos dahil sa nararanasang patuloy na pagulan dulot ng bagyo at abagat na maaaring magpalubog sa mabababang lugar. Samantala, ganap na ngang pinasailalim ang buong lalawigan ng Rizal sa State of Calamity. Batay na rin sa naging rekomendasyon ng Rizal Disaster Risk Reduction Management Office sa pamamagitan ng Sangguniang Panlalawigan Resolution No. 408 Series of 2025. Felix Tambongco, The Observer News. Agarang sumaklolo sa Isinarag District Hospital sa Pampanga dahil lubog sa tubig baha ang emergency medical tent ng Department of Health o DOH. Sa ulat ng tanggapan ni DOH Secretary Ted Herbosa, Hulyo 23 nang i-anunsyo ng Pampanga Provincial Government na isasara ang Domingo B. Flores District Hospital dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha sa bayan ng Makabibi. Dahil dito, agad na itinayo ng Department of Health Philippine Emergency Medical Assistance Team 46 ang Type 1 PEX Emergency Medical Facility para may mapuntahan ng mga pasyente mula sa munisipalidad ng Santo Tomas, Makabibi at iba pang karatig bayan sa Pampanga. Kumplito at libre ang mga gamot, konsultasyon, laboratorio at diagnostic services, maging ang admission, surgery at iba pang medical operation sa tent. Ang emergency facility ng DOH PMAT 46 ay nagsilbing fully operational umano na ospital dahil sa mataas na kalidad ng mga membro nito. Ang PMAT 46 ay isa umano sa 3 emergency management team ng Pilipinas na verified at kinilala ng World Health Organization. Maaari umano itong i-deploy sa loob o labas ng bansa kapag may sakuna. PMAT din umano ang pinadala kamakailan sa Myanmar ng taba nito ng lindol. Ako si Edwin Moreno, The Observer News. Sa TWRB 103.9 News FM, ikaw ang una. Hindi adlag ang ratabo tagulad at magdagig sa PNP-Ubal Kalinakbaga. Si PBJ General Correctory 3rd pinagpaganda sa charity boxing match. Ang tuloy-tuloy ay sayo ng PNP Chief ay para sa charity boxing match kay Acting Davao Mayor Sebastian Bastido Duterte. Ito'y kahit may mga idilatag na kondisyon si Duterte bago matuloy ang kanilang laban. Sa video na ibinag PNP spokesperson Brigadier General G. Fajardo, makikita si Tory na tumatakbo sa PNP-Ubal sa na basang-basa dahil sa malakas na buhos na ulan. Yun kay Fajardo, alas 6:20 nakbagan ng tumakbo si Tory at naka 10 round sa PNP-Ubal bilang party ng kanyang training sa laban sa linggo. Samantala, matapos ang jogging ay dumiretso agad si Tory sa isang meeting. Wala pang payag si Tory sa mga kondisyon na inilatag ni Duterte. Ako si Edwin Moreno, The Observer News. Sa TWRB 103.9 News FM, ikaw ang una. 2 high-value individual ang naresto sa bypass operation ng mga operatiba na drug enforcement group kabakalawan ng madaling araw sa Santa Cruz, Laguna. Sa ulat ni PNP Provincial Director Police Colonel Junior Yupio, kinilala mga suspect na sina alias Mar at alias Ed, pawang mga residente ng Siniliuan, Laguna. Dakong alas 12:05 ng madaling araw nang masakote ang mga suspect sa barangay Gatid ng nabanggit na bayan. Nasamsam sa mga suspect ang 14 na transparent plastic sachet na nasa 325 grams at nagkakalaga ng 2,210,000, 6 na piraso ng tag 1,000 pisong mark money, isang green Chinese tea, isang cellphone at motor clock. Ako si Edwin Moreno, The Observer News.
sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon. Kalitang Kongreso, kasama sina Renety Tiangco at Felix Tambongco, tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una.